Okay. Good morning guys. So, ngayong umaga magkakarwash tayo ng karwashan natin si Monty. Kasi madumi na siya eh. 7:30. Ayan o. Ano na siya, maalikabok na siya. So, karwashan natin siya, DIY lang. Pati yung loob lilinisan ko. Tapos ito, dala akong timba. Kasi pupunta tayo dun sa yung 5 pesos na machine. Car wash. Tapos ito, gumagamit ako ng dishwashing liquid lang. Hindi ako gumagamit ng parang pang car wash mismo na Pero sabi nila, kapag wina-wax mo yung sasakyan mo, or for example, bagong wax yung sasakyan, hindi maganda gumamit ng ganito na dishwashing kasi aalisin niya yung aalisin niya yung coating ng wax na nilagay mo. So pagka ganon, kadalasan naman pag bagong wax yung sasakyan mo, okay na yung basain mo lang. So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano nyo uugasan kapag kunwari bagong wax lang yung sasakyan nyo. Iwan ba natin to? Ayan na natin. So ito, meron ako dito malit na gamit. Ito yung pang-ugas ko, pang car wash ko. So lagi kong bit-bit to. Ayan. So may foam tayo. Tapos yung pang-punas natin. Tapos camoys, pang-dry. Ayan. So yan yung mga ito lagi nasa sasakyan to. Okay. So yun. Punta tayo sa car washan. Okay, so start tayo sa labas. Ready ko lang yung mga barya natin dito. 5 pesos. Tapos labas na natin yung mga panglinis natin. Ito, tsaka yung pinaka first step dito is lang muna, banlawan lang muna natin siya. Nakatutok yung araw. Ito yung pinaka-iniiwasan natin kasi pag may araw, tutuyuin niya agad. Pag ganito, ingat lang kayo sa mga yung wires ng meron kasi mga wires tong si Montero sa labas eh. So syempre pressured to, although waterproof naman yung ganito, pero pagka masyadong solid yung tapos nakatutok kayo dyan, may tendency na pumasok yung kasi naka-pressure siya eh. So pagka ganyan lang, yung light lang, as much as possible wag yung daanan kasi mamaya mahirap na tapos yung mag-car wash, may mga na eh may mga dashboard lights ka, nagulat ka, may mga dashboard lights ka na. Okay, tapos na, mamaya na lang ulit. So banlaw na tayo, kuha lang tayo ng tubig. Basta
So yun, sinasabi ko, pagka naka-wax yung sasakyan, huwag nyo gagamitan ng ganito kasi nakakatanggal ng coating to eh. So parang mawawalan din ng bisa yung ano, yung wax na nilagay nyo. So for a week ang pwede nyong gawin, kunwari bagong wax yung sasakyan nyo, tapos for a week pwede nyong banlawan lang. So yan, babasahin nyo, and then dapat meron kayong dalawang basahan, ano? Isang basahan pang ilalim yung mga maduduming part, tapos isang basahan na sa upper part kasi dito kadalasan medyo malinis lang. So ang gagawin nyo lang dyan, let's say for example naka-wax kayo, so tabo with tubig, ganyan lang, babasahin nyo lang, babanlawan nyo lang siya. So naka-wax siya, diba? Banlawan nyo lang, ganun lang. Tapos hanggang sa matapos nyo lahat, hanggang sa pang ilalim, banlawan nyo lang, basahin nyo lang siya. Tapos dapat laging soak tong ano, basahan nyo, ganyan. Tapos pag okay na, pag natanggal na yung mga dumi-dumi, usually pag naka-wax naman madali na lang maglinis eh, kasi madali lang maalis yung mga dumi. Either dry nyo na lang ng pang dry, either drying towel or yung ano, kamoys, gano'n. So gano'n pag naka-wax. Pero in our case, hindi kasi tayo nagwa-wax eh. So sasabunan natin siya. Magkano lang tong dishwashing na binibili ko, sa 60 pesos lang yun. Mahal kasi kapag yung ano, yung pang sabon na pang ano eh, sasakyan talaga eh, pang car wash talaga eh. Oops, meron ako dito ano kasi yan. So ito yung ginagamit ko sa initial. Banlaw. Yan, banlaw lang. I mean, sinasabunan na natin siya. So taas lang muna. Dapat dun sa roof nga eh. Ngayon natin yung sa roof. Kasi pababa ang ano natin. Pababa siya, roof. Itong portion na to, pababa. Hindi siya yung parang lalahatin mo ng ano. Pwede din naman, basta separate yung ano, kasi may basahan ka naman pang ilalim. As long as may separate yung basahan pang ilalim. Kasi madumi na yung ilalim na part eh. Marami ng ano yan. Tapos pag ganito guys, would recommend na banlawan nyo na siya agad. Kasi may araw eh. Tutuyuin niya yan. Problema natin. Okay lang sana kung walang araw eh. Hirap sana eh, no? Paglinis ng malaki sasakyan. So babanlawan na natin to agad kasi may araw. Tutuyuin yan. Damay ko lang muna yung likod. Damay lang natin to saglit para tayo isipin. Buhusan na lang natin siya. Wala yung basahan isa. Yung pang madami natin. Lalim na part. Yan. Okay. So kagandahan dito kasi nakatabo ka, napupunta yung mga dumi dito, tapos pagka konti na lang or ubos na, kuha ka ulit sa timba na malinis. So malinis ulit yung ano mo, nafi-filter out mo yung dumi. Malawan na natin para hindi matuyo yung sabon sa araw.
Okay, expired. Balik Banlaw ulit. Okay, Banlaw na tayo.
dito naman sa pangloob. So, tapos nilabas. Linis naman tayo or punas tayo ng loob. So kung mapapansin, hindi ako gumagamit ng mga air freshener or air scent So gusto ko kasi ma-maintain yung amoy niya na yung sa dating amoy niya na lang. So meron akong ginagamit guys, ito. May scent na to kasi. Ayan, Hybrid Solutions. So ultimate all-in-one interior. So pang lahat na siya. Dashboard, leather, sidings, tapos yun, lahat. Kasi tapos may konting may amoy kasi siya, and gusto ko naman yung amoy niya. So ito na yung ginagamit ko, pinupulis ko na yung so di ako gumagamit ng mga air scent or kung yun lang, ito yung ginagamit ko. Tapos basahan, ipang pupulas ko siya. For example, itong sa leather, spray lang natin. Tapos pupunasan ko na siya. Diretso siya. Kaya ko lang matuyo. Tapos yun, na yung amoy nun. I-stay na yung amoy niya. So tatapusin ko yung buong upuan. Ganun. Kasi ito, punasan ko to. Dito ulit tong natin. Yung pang marumi na basahan. Ito ng konti. Stop. Punas ko lang dito. Ko to. Absorb ko as much as dirt dito sa top siya, para ma-absorb nyo yung mga ganyang dumi-dumi. Ganyan. Tapos babanlawan ko na lang siya dito. Tapos para ma-wash off yung dumi. Yan lang, repeat the process. Repeat the process lang. Hanggang lang ulit. Wala kasi akong vacuum pero malaking bagay pag meron kang vacuum sa mga ganito. Kasi lalo pag itong carpet, ito kasi madali lang punas lang talaga. Pag carpet, yung carpet part, kakailanganin talaga ng vacuum dyan Pero ito, ganito lang, pang maintain lang, konting linis lang. Alisin ko lang yung mga tubi-tubi, buhangin. So ganun na yung process ko. Tapos pagka nalinis ko siya, sprayan ko rin siya ng ito, yung interior natin. Pero kadalasan, ginagamit ko lang siya dito. So regularly, tumatagal naman siya sa akin ng 1 month. Para lang ma-maintain ko yung scent niya ngayon, yung amoy niya sa sasakyan. Okay, ganda tayo dito. Saman. Okay, so dito tayo sa kabila. Pero susunod, bibili na rin ako ng vacuum para totally ako na lang din maglilinis ng lalo pag mga ganito na gusto mo na mabilisan lang na kasi minsan ayoko rin namang iwan na madumi yung sasakyan kapag ipapark ko. As much as possible gusto ko siyang linisan na bago ko man siya ipark, bago ko siya iwan, especially pag mga after long drives or mga kuwari nagkarga ng kung ano-ano. So may times na may iwang amoy. Kaya bago ko siya iwan, bago ko siya i-park, lilinisan ko muna siya. Imagine.
itong basahan naka permanente talaga to dito sa mga maduduming part. Hindi ko siya ginagamit sa ano, may separate akong basahan dyan. So ito sa ano, okay. Almost done, guys. Abandoon na lang natin to. Okay, pagting spray. Unas. Sumingaw yung scent nung itong ano natin, interior cleaner natin. Ay, so tapos na tayo dito. Okay na to. Next, so ito na yung pang interior natin. Simulan na natin. Tapos in-on ko na rin yung aircon para mag-circulate yung, makatulong siya sa pag ano, kalat ng amoy ng itong ano, scent ng spray natin. Yan lang, unas lang. So ang lahat siya, all in one siya eh. So damay na lahat. Ganito ko siya mini-maintain. Yung sa ano niya, amoy niya, scent niya. Ito lang yung ano sa ano, Nobela, faded na. Hindi kasi siya ano eh, kahit yung previous owner kasi hindi tawag dito yung steering cover. So ako rin naman, hindi ako fan ng steering cover kasi tumataba yung ano eh, tumataba yung hawakan eh, yung paghawak ko eh. Kaya hindi ako naggagano. Tsaka ang problema sa ano, kasi na-try ko na sa Vios ko dun. So pag may steering cover ka, over time na bibuild up yung dumi sa loob. Kailangan naman na time to time tanggalin mo yung ano para lang malinisan yung loob. So hassle din. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng steering cover. Natin dashboard. Ayun, para kumalat yung amoy. Side. Lang din. Repeat the process. Unas. Yeah.
sidings. Itong leather na to since ano pa to 2016, simula nung na-release pa siya sa kasa, yung leather niya pa sa kasa to, kaya as much as possible inaalagaan ko rin siya. Mahal magpa-leather ngayon, kaya iniingatan ko rin siya eh. Maselan ako sa sasakyan, kaya yung mga sumasakay pinagsasabihan ko rin ingat din sa ano. Tapos pag magsasara ng ano, especially sa mga modern cars, yun yung kailangan ibagsak na ano na. Usually konti lang kapag malapit na, parang di ba may momentum kayo dito. Huwag nyo siyang biglain na mula dito pepersahin nyo. Pag malapit na, sa kanya ng ano yun. So, pusa naman ng ano yun. Kasi over time, pagka lagi nyong binabagsak yan, lulutong yung lalata yung tunog niya kapag ka ano, katagalan. So, sabihan nyo na lang yung mga ano, na konting ano lang, pagka malapit na, kung malapit na, doon na lang nila medyo enforce. Para hindi na bibigla yung ano. Kasi hindi na, yung mga modern cars, hindi naman yung parang old cars na kailangan mo ibagsak yung ano. So, mga ganyan. Pag malapit na mga ganitong gap, doon na lang ano, kunwari mula ganyan, open mo. Pag malapit na, doon, hindi yung malayo pa lang, ano mo na, babalibag mo na eh. Huwag ganun. Ito problema kapag kabasa yung ano, sahig. Hindi mo na lang dito. Hindi na mawawala ito eh. Singit natin dito. Ayan. Tapos magpaalang tayo. Pagod. Okay. Tapos ang init pa. Yung mahirap. Ano yung pawis ko. Okay. So yun guys. Nalinisan na natin siya. DIY lang. Balik na tayo sa garahe. Thanks! Love you!